Praise God. Praise God. Praise. The best pong palakpak para kay Jesus. Kumusta po kayo? Paayos ng paayos. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. Amen. Sino po yon? Wow. Okay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, ako ay masaya na andito ka ngayon. Ayan. Masaya ka nga ba na nandyan yung katabi mo ngayon? Aba naman, syempre. Praise God. Welcome po sa ating mga new friends. Ako po si Pastor Ralph. At ako po ay masaya na makita po kayo dito. Okay. Since ngayon po ay month of August. Ayan. And ito po ay first Sunday of the month. Hayaan nyo po na pag-usapan natin ay about August na pagpapala. Ayan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, humanda ka. Kasi ngayong buwan na ito, ang mararanasan mo ay August na pagpapala. Sino may gusto nun? Ang isi-share ko po sa inyo ngayong umaga ay pinamagatan ko pong August na pagpapala. At ito po ay part 1 kasi buong month po ng August ay aagos ang pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. May sinabi po ang Lord sa Isaiah chapter 66 verse 12. The Lord says, I will bring you lasting prosperity. The wealth of the nations will flow to you like a river that never goes dry. Grabe. Ito po'y pangako ng Diyos sa kanyang mga anak, sa lahat ng naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Jesus. Magdudulot o magpaparanas daw po si Lord ng kasaganahang walang katapusan. At ang kayamanan daw po, miski ng ibang nations, ay padadaluyin niya, paaagusin niya sa atin. At ito daw pong pagpapalang ito ay parang ilog na hindi natutoy yung umaagos sa buhay natin. Sabihin mo nga, ako ay blessed. At dahil ako'y na kay Kristo, ako man ay makakaranas din ito. So ngayon po, as part 1 po nitong ating series entitled Umaagos na Pagpapala, pag-uusapan muna natin ngayon 3 bagay na dapat nating maunawaan para manatiling umaagos ang pagpapala sa ating mga buhay. Given na ang will talaga ni Lord is to prosper us, to be in good health as your soul prospereth. Gusto ni Lord na ikaw ay bless. At gusto ng Diyos na ang mga anak niya ay bless. Okay? And since nakita natin na may promise si Lord, paaagusin niya ang blessing sa atin, the question at dapat napapag-usapan, napapag-aralan, paano natin mapapanatiling umaagos ang pagpapalang ito sa ating mga buhay? At ito po ang pag-uusapan natin today. But before that, let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat sa biyaya na kami po ay makapag-church, sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng inyo pong pabor. Hindi lahat ng gustong mag-church nakakapag-church. But we are so thankful, so grateful to you because you are so good sa aming mga buhay. Biyaya mo yung aming availability, biyaya mo po sa amin yung aming kakayanan, kagustuhan, maging yung resources para makapunta rito. Lahat yung biyaya mo. Thank you so much, Lord. Before anything else, humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O God, and cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness and for cleansing us from all our unrighteousness. And today, we pray, maunawaan po namin crystal clear ang iyong mga salita. We dedicate to you this day. We are declaring your victory alone, O Lord Jesus, at wala pong ibang mahayag, mataas, maparangalan at makilala kundi ang tanging pangalan nyo lang po, Lord Jesus. We dedicate to you this day. We dedicate to you this Sunday service.
Be blessed, O Lord. This we pray in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Once again, ano ba yung mga bagay na dapat nating maunawaan para manatiling umaagos ang pagpapala sa ating mga buhay? Once again, everybody say, umaagos. Ngayon naman, sabihin mo, umaogos. Humanda ka kasi ngayong month pong ito ay hindi lamang buwan ng wika, kundi buwan din ng pagpapala. Sino excited dito? Okay, number 1, anong dapat nating maunawaan para manatiling umaagos ang pagpapala sa ating mga buhay? Number 1, kailangan po nating maunawaan na ang pagpapala ay dapat hinahayaang dumaloy o umagos. Huwag mong pipigilan. Pastor, sino ka naman hong pipigil sa blessing? Diga? Meron kang napigil sa blessing, pero unaware po tayo, may mga ginagawa po tayo na nakakapigil sa blessing sana natin. Yan. Ano? Bibigyan ko kayo ng mga ideas bago ako mag-proceed sa aking isi-share. May mga pagkakataon o bagay po tayong nagagawa, unaware tayo, na ito yung nagdudulot para mapigilan ang pag-agos. Tinatamad na yung nagbibigay. I remember, itong isang pangyayaring ito, nangyari po talaga ito sa totoong buhay, though hindi naman dito sa church na ito, but in a church. Meron pong isang mayamang member. Tingnan mo nga yung katabi mo at baka yan na yun, mayaman daw eh. Meron pong isang mayamang member na very generous. Sabihin mo nga, generous daw. Ngayon, itong generous member na ito, naghanap talaga siya ng mga members ng church na financially challenged. Yun talagang kita niya na nangangailangan ng tulong pinansyal. At nakakita siya ng isa, si brother. Hindi ko napapangalanan. Baka i-search nyo sa Facebook. Ngayon itong si brother, siya'y blessed na siya'y isa sa napili nitong mayamang brother. Kaya every Sunday after service, binibigyan siya nito ng pera. Hindi ko alam kung 1K o 2K. Basta may K. So every Sunday yon, walang palya. Tuwan-tuwa naman si brother na nabibigyan, pero syempre, mas masaya si nagbibigay. Diba? Sabihin mo nga, mas masaya yung nagbibigay. Bakit parang di kayo nag-a-agree? Ngayon, to make the long story short, si brother na binibigyan, one time nag-approach kay generous brother. Sabi ni brother na nabibigyan, brother, ako po ay natutuwa na kayo po ay ginagamit ni Lord para ako po ay mapagpala every Sunday. Sabi naman ni generous brother, ay salamat kay Lord, ako ay mas natutuwa na ako ay nagiging channel of blessing. Sabay banat po ni brother na binibigyan, baka naman po pwedeng ilamsam ko na ng 1 buwan. Kapal eh, no? Baka naman po pwedeng ilamsam ko na ng 1 buwan. Ano yung SSS? At para alam nyo na, meron isang bigayan, hindi ho kayo mahasil. Alam nyo, simula nun, hindi na siya binigyan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, partner, pag napapagpala, huwag naman kakapal ang mukha. Minsan naman kasi gayon eh, blessing na, naging bato pa. Bakit? Ang kapal ng mukha. Nahinder ang pagpapala. Sino po ang nakarinig ng story ng isang propeta sa Bible na nung panahong taggutom, siya ay dinadalhan ng uwak ng pagkain? And who's that prophet? Elijah. Dinadalhan siya ng pagkain ng uwak. Diba? At naniniwala ako na that time, hindi niya binubugaw yung mga uwak na lumalapit sa kanya. Pero, imagine kung binugaw niya yung mga uwak na yon, magtutuloy pa kaya ng pagdadala ng pagkain ng mga uwak na yon? Definitely, hindi na. Kaya din po sa ating mga buhay, may mga pagkakataong nabubugaw natin ng uwak. Naiitaboy natin ang uwak na may dalang pagpapalay, naiitaboy natin. Minsan nga ay dahil nung kagaya nung kinuwento ko sa inyo, kakapalan na ng mukha. Kaya kapag may nagbe-bless sa iyo, just be thankful. Huwag naman masyadong
Alam niyo po, ako po'y natutuwa na ako po'y binibigyan ninyo ng 500 every week. Ay, praise God! At ikaw na may nakaka-appreciate. Ay, kaya lang po hanggang saan lang ho nararating, no? Ako kakapal. Yun na, nawala na. Ano pa? Tutuloy natin mamaya. Pero once again, number 1, ang pagpapalay dapat hinahayaang dumaloy. Okay. May ilan na nag-aakalang kaya sila pagpapalain ng Diyos ay para sila'y maging masaya at komportable sa buhay. Ano ang purpose ng blessing? Anyone? Ano ang purpose ng blessing? Talaga? Talaga? Sabi natin, ang blessing are meant to be shared. Alam natin, but the next question is, are we doing it? Closing prayer na po tayo. Diba? We know that blessings are not meant just to enjoy by ourselves, but blessings are meant to be shared. Ang pagpapala ay dapat hinahayaang dumaloy. Kaya nga lamang mayroong iba na nag-aakalang ang blessing o pagpapala ng Lord ay ibinibigay sa kanila para sila ay maging masaya at komportable sa buhay. Pero hindi lang po yan ang intensyon ng biyaya. Ang Bible po ay nagtuturo na kaya tayo'y pinagpapala ay upang maging pagpapala naman din sa iba. Simula pa lamang nag-uusap si Lord at si Abraham, ito na po ang pangako ni Lord kay Abraham. Genesis chapter 12 verse 2, I will make you a great nation, and I will bless you. I will make you famous, and you will be a blessing to others. Yan po ang pagpapala or promise ni Lord kay Abraham, dumaloy sa lahat ng lahi ni Abraham. And we all know kung ano ang sabi ng Bible, that to those who accepted Jesus as their Lord and Savior, ikaw ay napakonek sa lipi ni Abraham. Ikaw ay napabilang sa lipi o lahi ni Abraham. Hindi ka talaga Hudyo by blood, but by spiritual means of connection through Jesus, ikaw ay itinuring na Hudyo. Kaya lahat ng promises ni Lord kay Abraham, lahat ng promises ni Lord sa Jew, ay promise din niya sa iyo. Amen? Kaya ito'y pangako din ng Diyos sa atin, that the Lord will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. That's the intention of biyaya. Hindi lang para tayo mapagpala, hindi lang para tayo mag-enjoy, kundi para maging pagpapala rin tayo sa iba. Alam niyo po ba na ang pagpapala ay parang tubig na dapat hinahayaang dumaloy? Sabi mo nga sa katabi mo, ang pagpapala, para yang tubig. Bakit po? Pansinin niyo yung tubig. Water is a valuable resource. Ito'y napakahalaga. Sino po rito yung kaya mo ng walang tubig sa bawang maghapon? Kaya mo ang walang tubig sa buong 1 linggo? Hirap yun. Hindi tayo mabubuhay ng kung walang tubig. Napaka-precious, napakahalaga po ng tubig. Yet, when uncontrolled, turns to be a monster that can bring disaster. Sino po yung nakaranas ng baha ng mga nagdaang araw? Kita ko dito sa Batangas nagkabaha lamang ng lampas sakong, angal na ang Batanggenyo. Baha din sa amin Samantalang nakita ko sa Mandaluyong at nung minsan nung ako po'y naroroon ay naranasan ko yon. Ay baha hanggang bubong. Good thing na ang church po natin sa Mandaluyong ay 2nd floor. Kaya pag po tagbaha, ang church po ng Mandaluyong parang Noah's Ark. Maraming nakatok doon. Pinagbubuksan ka po, di hanggat kaya. Katuwa naman lahat ng mga yon, pag nag-evacuate sa church, lahat yon tinatanggap si Jesus habang baha. Paghupa ng baha, nawala na rin silang lahat. Yan namin karanasan doon ni na Pastora Barbs talagang sila si Jesus talagang kailangan nila. Pagbaha. Anyway, ako naniniwala, mabuting bagay na sinimulan ni Lord sa kanilang buhay, hahayaan ni Lord makarating sa completion. Walang nasasayang na pagpapagal. Anyway,
Again, yung tubig, blessing. Pero tingnan ninyo, pag pinigil ninyo, nakakalungkot lang po. Alam niyo kung bakit nagbabaha sa Maynila? Hindi natuto ang mga taong igalang ang nature. Galangan lang yan. Sabi mo sa katabi mo, galangan lang yan. Pag iginalang mo ang nature, gagalang ka ng nature. Bakit? Bibigyan ko kayo ng example. Sa pangalan pa lamang po ng mga syudad sa Maynila, malalaman nyo na agad na talagang yan ay mga parteng matutubig. Did you know that by history, ang Makati po ay hindi talaga siya binibigkas ng Makati, kundi Makati? And you know the meaning of the word Makati? Tubig na mababaw. Talagang matubig po dyan. Makati. What else? Mandaluyong, by history originally called Madaluyong. Yan po'y mabababaw na lugar. At talagang yan ay nagtutubig. Hindi lamang po marunong gumalang ang mga tao sa nature. Galangan lang yan eh. Sinemento mo ba naman lahat? Ay ano pa ba mag-a-absorb ng tubig? Barahan mo ba naman ng basura? Pagbahayan mo ba naman yung dapat din na pagbahayan? Dagat, natambakan mo pag ginawa mong mowa. Alam niyo yun? Kaya nagkakabaha. We are blessed po dito sa probinsya eh. Marami pang lupang uma-absorb ng tubig. Yung ating mga sapa, harinawa na may wag niyong punuin ng ipot, mga taga San Jose, ano? Mabuti na nga lamang ang manok po dito sa San Jose, regular pa, hindi kasi lalaki nung naro sa bungad. Kasi kung gayong kalalaki ang manok sa San Jose, imagine yung ipot noon, ang bilis mapupuno ng sapa, babaha. Ano? Pero blessed na rin tayo na regular lang ang manok dito. Ano? Thank you, Lord. But what is my point? Hindi natutong gumalang, hindi binabaha. Pinipigilan ang tubig, hindi naman ang intensyon nilang pigilan ng tubig eh. Alam nyo, nakita ko rin, pag umuulan na ho ngayon sa mga bansa sa Middle East eh. Dati-rati hindi. Kaya hindi po sila sanay sa ulan, therefore, ang kanila pong mga kalsada, walang drainage system. Dahil hindi man ho naulan. Kaya doon ho ngayon, pag umambon, baha. Dahil walang drainage system. Anong punto ko? Ang tubig ay pagpapala, pero pag ay pinigilan mo, nakakasira. At ang blessing po'y ganyan din. Ang blessing na pinipigilan, nakakasira. Sabihin mo nga sa iyong katabi, yung blessing na pinipigilan, na umagos, na dumaloy, yay nakakasira. Pansinin ninyo yung mga taong wala ng bukang bibig, wala nang nasa isip, kundi yung kanyang kapirahan. Wala. Yung isip ng isip kung paano hindi mababawasan at madadagdagan pa. Mamaya buwang na yan. Sorry for the word. Pero yan ang mapapansin mo, yung pira. Puro na lang pira. Remember, sa Bible po, merong isang taong namatay dahil sa pera. Ang pangalan niya, Sapira. Sabihin mo nga, si Sapira ay namatay dahil sa pera. Madaling tandaan, ano? Kaya wag laging ang iisipin kapirahan ha. No wonder ang Panginoong Jesus nagpaalala, we cannot serve two masters at a time. Hindi natin pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang pera. Kaya ako po'y nabe-bless sa inyo. Pwede kayong gumawa ng pera ngayon linggo, pero pinili niyong unahin ng Diyos, andito kayo ngayon. Kaya ako po ay natutuwa sa inyong mga buhay. Bakit? Di lahat ganyan. Merong mas pinipili pa ang gumawa ng pera kaysa magsimba. At alam niyo ba kung ano sinasabi ninyo sa pera kapag nag-church kayo pag Sunday? Ito ang sinasabi niyo sa pera, pera, hindi ikaw ang Diyos ko. Kaya ang uunahin ko, lalo pag linggo, ay ang Diyos ko. Ano mang inuuna mo, sorry to say, ay Diyos mo. Ano man ang pinaka-priority mo, ay Diyos mo. Ano man ang lagi mong inuuna sa buhay mo, ay Diyos mo. Masakit sa tenga yan, pero yan ang katotohanan, and the truth will set you free. Okay. Kaya wag po nating pipigilan ang pagdaloy nito.
Mapapansin natin na gayon din naman ang pagpapala. When not handled properly, blessing can turn somebody into a monster. Sinisira po ng tubig ang anuman o sino man na pipigil sa pagdaloy nito. At gayon din naman ang pagpapala, sisirain niya ang pipigil sa pagdaloy nito. Okay? Kaya sabi nga nung mga nauna sa atin, sa church, dapat daw ang mga Kristiyano, dapat daw ay karatista. Huwag daw boksingero. Ano ibig sabihin nun? Yung iba kasi daw, lagi ang ganyan, no? Masyadong saradong-sarado ang kamay. Kaya tuloy, yung babae, mukha ng lalaki. Di ba? Dahil sa karamutan. Nakatira sa barangay, karamutan. Ayan. Okay. Sabi po sa Malakay, chapter 3, verses 10 up to the following verses. Pwede pang tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, basa. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Verse 11, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Verse 12, then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Wow. Hihimayin natin ito ngayon at meron pong ituturo ang Diyos sa atin ngayong umaga. Verse 10, balik sa verse 10. Sabi po roon, ang Diyos mismo po ang nagsasabi, bring the whole tithe into the storehouse. Sabi ng Diyos, dalahin mo ang buong ikapu mo para may pagkain ang aking bahay. Sabi ng Diyos. Okay? Sa iba pong version, that there may be food in my temple. At ang temple po, ang modern counterpart po niyan ay church. Okay. Mamaya po tayo magbibigay. Mamaya po, na masyadong kumakalansing. Mamaya pa po ang offering. Alam po, excited na kayo eh. Okay. Everybody say tithe. Ano po ang tithe? Ang tithe po, o sa Tagalog ay ikapo. Anong nakupo? Yung iba kasi pag naririnig ang ikapo, napapanakupo. Ito po ay 10% of the blessings that we receive. At ang sabi po ng Diyos, dalahin daw natin ito. Kailan? Tuwing nasimba tayo. Saan? Sa temple, or ang modern counterpart po nito ay church. At ano po ang number one purpose? That there may be food in my house. Para magkaroon ng pagkain sa aking templo. Para magkaroon ng food. Everybody say food. Ano ba ibig sabihin nito? Hindi man nangangahulugang pagkain, kundi para merong pangtustos ang templo. Para merong pondo ang simbahan. 'Di ba? Naalala niyo po, isa sa mga humahadlang sa pagsunod natin sa sinasabi ni Lord ay ano? Common sense. Sino nakakaalala ng topic natin na yan? Isa sa humahadlang sa pagsunod natin kay Lord, common sense. Sabi ni Lord, dalhin mo ang iyong ikapo. Sabi ni common sense, kulang pa nga, mag-iikapo pa. 'Di ba? Kaya hindi makasunod kasi si common sense ang pinipili. Kaya napag-usapan po natin nung time na yon, ang piliin mong sundin at pakinggan, God's sense. Kung ano ang sinabi ni Lord sa kanyang salita. For you to be blessed. Okay. Ngayon, kung common sense po ang paiiralin natin dito, maganda yung common sense natin, nagagamit natin, hindi sa hindi pagsunod, kundi sa pagsunod. Bakit ko nabanggit yung common sense ngayon dito? Common sense. Laging may gastos ang simbahan. Sa tingin mo, yan bang inuupuan mo, libre yan? Ha? Sabi ng mga new friends, naku, may upa pala ito. Magkano kaya ito? Hindi ko alam. Hindi po. Ang ibig ko po sabihin, binili po natin yung upuang yan. Ano? Hindi po tayo lumalapit sa mga kandidato.
Kung may kandidato pong magkusang magbigay, salamat. Pero hindi tayo para lumapit at sabihin, Gob, baka naman. Tapos sa kabila, gayon din ang tawag, Gob, bekene men. Hindi ho tayo gayon. Tayo ho ay sa Diyos na asa, hindi ho tayo palaasa sa tao. Yan ay binili. At direkta pa po natin yung kinuha sa Euratex. Ano ga may sakop noon? Pasay? Sukat. Sukat, akalain nyo, doon pa doon naman pumunta. Direkta ho yan doon. What else? Sino ho ang natutuwa na tayo ay nilalamig at may aircon? Binibili ho yan. At syempre ho, yan naman ho hindi gagana kung walang kuryente. Kaya yung kuryente ho, binabayaran yan. Okay? And by the way, gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na good news po, biyaya ni Lord, kumpleto na po ang pambili natin ng bagong aircon. Ayan. Pastor, bakit ka po magdadagdag? Pay apat naman na ho ang aircon natin, mga 3-tonner pa. Hindi ho nagana yung isa. Actually, yun yung isang yon, pang winter. Seryoso ako, ba't kayo tumatawa? Pastor, bakit pang winter? Minsan ho may nagkamali, napasobra ng sipag, binuhay. Nakalagay na nga'y sira, binuhay. Eh di usok ho ang nalabas. Mainit ho ang nalabas. Eh nakapan pa lang ho yun. Kaya kapag inikinul nyo yun o high cool, baka apoy na. Sabi ko sa inyo, pang winter yun, mali ang napakabit. Hindi, sira ho yun. Kaya ho papalitan natin. And for God's glory, biyaya po ng Diyos, ay kumpleto na po yung pambili natin ng bago. Ano? Sinong natutuwa doon? Ayan. Kaya sa lahat ho nang nag-pledge, makikibigay nyo na ho. Para naman ho makabili na. Dahil yun hong lista ay maganda, pero hindi ho natin may ibayad yun sa carrier. Okay? Kaya, Pastora, mahal, pakinig mo rin naman ako siguro ako, no? Tayo magbabayad doon. Meron din kami doon nakalista eh. Ayun, kaya kung kaya nyo na pong ibigay mamaya, makikibigay na po kay Pastora Nika. Kung hindi pa man, eh di God will make a way when there seems to be no way. Okay? Ayun. Kaya, sinong natutuwang ikaw ay nakabahagi noon? Katuwa kaya. Palakpakan nga natin si Lord. Nakaka-intimidate lang talaga sa una. Yung ganun 113,000. Sosyalin ng San Jose, carrier, inverter. Ayaw natin ng mga mumurahin na, nakakadala na rin naman eh. Nakaka-intimidate lang po sa una. Pero, you see, napagtulong-tulungan. Gaano gang kalalaki yung mga nakikita nating namamatay na hayop sa daan, napagtulong-tulungan ng guya, mamaya ubos na. Di ba? Kaya naniwala po kayo, basta napagtulong-tulungan lang natin, syempre lagi si Lord naman ang pinakatumutulong dyan, walang imposible. Amen? Pastor, hindi po ako naging part. Ngayon ko lang po narinig yan. O kaya, akala ko po hindi pa po kumpleto. Na-miss ko po. Huwag kang mag-alala. Bibili pa tayong mixer. 100 plus din yun. Nako. Ganun ka-bless ang San Jose? Puro mga daang libo ang gamit dito. Akala lang na yung San Jose, Booker, naku, mahirap na church yan. Who told you? How dare you? Diba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ay payaman ng payaman. Ikaw ay anak ng hari ng mga hari. Ikaw ay anak ng Diyos ng mga Diyos. May-ari ng langit at lupa. May-ari ng silver and gold. Kahirap naman nung we're claiming na ang ating tatay sa langit ay mayaman, tapos ikaw naman mahirap. Baka ampun ka. Okay. Bakit natin ito pinag-uusapan? Hindi para magmalaki, kasi wala naman tayong pinagmamalaki kundi ang Diyos at ang biyaya niya. Gusto ko lamang buksan ang paningin ninyo. Gusto ko lamang buksan ang mga mata ninyo, spiritual eyes ninyo. Na ano? Ikaw ay blessed. Hindi ka mahirap. Huwag po tayong magpapadeceive sa mundong ito at sa kaaway na nakatira sa mundong ito nagsasabing ikay mahirap, pinanganak ka mahirap, mamamatay ka ng mahirap. Hindi. Dahil ang pangako ng Diyos sa atin, siya'y naparitong dukha upang lahat ng mananampalataya sa Kanya'y yumaman. Imagine this. Pwede namang si Lord
Ano ba ang purpose ni Lord ng pagpunta rito? Ano ba ang purpose ni Jesus ng pagpunta rito? To save us. Yun ang main goal. Yun ang main purpose. And since yun ang main objective, ang mamatay sa cross para maligtas tayo, pwede naman siyang mamatay sa cross ng mayaman. Are you there? Pwede naman na. Para hindi na siya magdudusa, hindi na siya mahihirapan. Pwede siyang mamatay ng RK. Diba? Pero bakit hindi siya namatay na mayaman? Bakit naparito siyang mahirap hanggang siya'y namatay ay mahirap? Dahil may pangako ang nakalagay sa Bible, lahat ng mananampalataya sa Kanya, ang Panginoong Hesus naparito dukha upang lahat ng mananampalataya sa Kanya ay yumaman. Yun ang kalooban ni Lord sa iyo. Tama, mahina ng amen. Ang sabi ko, ang kalooban ni Lord sa iyo, sumagana. Di tuloy ako makausad-usad dito sa aking topic. Sabi ko sa inyo, series ito eh. Pastor, ako po ay blessed. Dahil ako po ay merong, hindi po kami nagkukulang. Kami po ay sapat. At may kaunti pang labi. Sino yung ganyan? Huwag kang mag-alala. Kaya ako tinatanong para lang malaman ko, hindi para utangan ka. Sino rito yung sapat at may labis pa namang kaunti? Naniniwala kang ikaw ay blessed? Okay. May sasabihin ako sa inyo. Remember, sa isang kwento na si Jesus mismo nagkwento, sabi niya, yung prodigal son. Remember the prodigal son story? Ano ang nakagising, nakapagpa-realize kay prodigal son na bumalik na sa kanyang ama? Ito yon. Nung time na na-realize niya, habang siya'y nagugutom, ayan o, yung mga alipin sa bahay ng aking ama ay merong sapat at labis pang pagkain, samantalang ako ay naririto nagugutom na hindi makahingi ng pagkain ng baboy. Diba? Yun ang kanyang realization. Coming from the very mouth of our Lord Jesus, alam nyo, may mga lesson yun, mayroong mga side lesson yun, church. Alam nyo po, na sa kaharian ng Diyos, sabihin ko sa inyo ha, sa kaharian ng Diyos, ang minimum na level of blessing ay may sapat at labis pa. Sabihin mo nga, minimum blessing. Yun na yung minimum sa kaharian ng Diyos. Yung ano? Yung sapat at labis pa. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, yung pala'y minimum. Di pa tapos. Minimum ng alipin. Sino rito nagsasabing ikaw ay anak ng Diyos? Amen. Nung tinanggap mo si Jesus, itinuring ka rin ng Ama na kanyang anak. Amen. Yung sinasabi kong may sapat at may labis pa, pang-alipin lang yon. Kaya kung ikaw ay naniniwalang blessed ka na dahil meron kang sapat at labis na kaunti, kapatid, hindi pa pang-anak yan. Sinasabi ko sa inyo, ngayon pong buwang ito, aagos ang pagpapala. Per Sunday of the month, lilinawin ng Diyos kung anong tayo mo. Lilinawin ng Diyos ang sitwasyon mo dahil baka akala mo, blessed ka na, kaya pinipigilan mo na ang blessing dumaloy sa iyo. Hindi mo alam, minimum palang pala yan ng alipin. Ano nga ulit ang sabi nung prodigal son? Sa bahay ng aking ama, ang mga alipin ay kumakain ng sapat at labis pa. Pang-alipin lang yan, kapatid. Anak ka. Ano po ang para sa anak? Jesus said, ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay na masagana at kasaya-saya. When we say masagana, lampas sa sapat lang. Balik tayo sa Malakay chapter 3. So again, using your common sense, may gastos ang church. May gastos po ito. Siyempre, hindi naman mananatiling gayang kapulayan at gayang kakintabyan kung walang floor wax yan. At hindi naman po pwede na ang gagamitin mo yung floor wax na siyang ng amoy ng gasol o ng gasolina, at i-asbok ang amoy niya pag nag-aircon tayo. Kaya dapat yan, odorless.
Diba? Pwede nga lang, scented pa. Anong amoy? Amoy floor wax. Meron po tayong mga nagmi-maintain ng kalinisan ng church, kaya pwede lang, kung pwede lang po, let's play go. Ano ibig sabihin noon? Clean as you go. Pag ikaw ay may kinalat, kainin mo na rin, damputin mo, at linisin mo. Huwag mo ikakalat diyan. At ano pa? Umuupa po tayo dito. Hindi po ito ate, hindi pa ibigay Hindi po ito atin, inuupahan po natin ito. Sa madaling salita, may mga gastos ang church. Naporsina ni Lord yan noong una pang panahon. Alam ng Diyos na para magpatuloy ang simbahan niya, may gastos na kaakibat talaga yan. Kaya ano sabi ng Diyos, bring your tithes para may pondo ang church. Para may pagkain ng aking simbahan. Diba? What else? This is part, or maaaring sabihin natin, isa sa paraan natin ng pagpapakita natin ng ating loyalty and support to the local church where we belong. Diba? Sino rito mahal mo ang JA1 San Jose? And if you really love JA1 San Jose, then you will support your church. At meron ako sasabihin sa inyo. One way of showing your love and concern and support to your local church is by bringing your tithes. Kahirap naman, sasabihin mo sa iyong asawa, mahal kita. I care for you. Diba? I support you. Tapos, kanya-kanya tayong gastos. Bahala ka dyan. Okay? Kahirap naman ng gayon. Nakikipagrelasyon ka pero you're not willing to support your ka-relationship financially. Sino yung nakakakita ng mga meme sa Facebook na nakasibangot yung babae? Tapos yung lalaki maraming order. Tapos ang nakalagay, sinabi ng magdala ng pera, wala ka tuloy pagkain. Ano kayang date yun? Di ba? Sino nakakita na ng ganon? Ako'y tawan-tawa din, benta yung pag nakikita ko. Alam nyo, nakakatawa, pero marami pa rin Kristiyanong nakakatawa din sa pakipagrelasyon kay Lord. Sa pagsasabing, I belong to JA1 San Jose. Ako'y loyal, ako'y supporter, ang ganyan. But you're not bringing your tithes. At tumahimik ang JA1 San Jose. Ang linaw. Ang sabi ng Diyos, para may pondo ang simbahan ko. Wala na tsaka cheche-bureche pa. Yun talaga yun. Saan ka kukuha? Pastor, di ka po sabi nyo, si Lord ang provider ng church. Yes! Ibig sabihin po, kahit di ako mag-tithes, the Lord will provide for His church. Definitely, absolutely. Ay, ba't nyo po sinasabi ito sa amin ngayon? Binibigyan tayo ng pagkakataong makabahagi nito. Binibigyan tayo ng privilege, opportunity, para mapagpala ka. Pwedeng suluhin ito ng Diyos, pero isineshare niya ito sa atin para tayo'y mapagpala rin. Ituloy po natin. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this. Sabihin mo nga, subukin daw si Lord. Alam nyo bang biling-bili ng Bible na wag mong susubukin ng Panginoon mong Diyos? Nung ang Panginoong Jesus po ay nag-fasting for 40 days sa disyerto, tinukso siya ng demonyo, di ba? At ang pangalawang tukso sa kanya ay dinala siya sa mataas na lugar. At ano ang sabi sa kanya? Tumalon ka nga riyan, sapagkat nasusulat. Alam niyo ang demonyo, alam ang Bible Minsan mabuti pa demonyo, alam ang Bible. Tanongin mo, sabihin mo nga sa katabi mo, partner, ang demonyo may alam na verse. Pag alam mo yung Jeremiah 29:11, lamang ka na. Ano nga po yung Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, si rigor inopera at kinabukasan magaling na. Yun ba yun? Hindi po. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Diba? John 14:6.
I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Oh, di ba may tatlo ka na? Sabi ng demonyo kay Jesus, sapagkat nasusulat, ikaw ay hindi pababayaan ng iyong Diyos at ang mga anghel niya ay sasaklolo sa iyo. Siya, talundi yan. Ano sabi ni Jesus? Nasusulat din. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pero look at Malachi chapter 3 verse 10. Ano sabi ni Lord? Test me in this. Test me in this. Alam niyo po ba, hindi pwedeng subukin ng Diyos. Dito lang nagpasubok si Lord. Dito lang sa Malachi. Dito lang sa tithes. Ganito pong kaseryoso ang Lord sa kagustuhan niyang mabless ka gustuhan niyang mabless ka sa pamamagitan ng pagtitithes. Tuloy. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. Ang ginamit po ni Lord na example ay floodgates of heaven. Ito po ang ginamit niyang term. Pag Tagalog kasi, durungawan ng langit. Durungawan. Maliit lang yun, dinurungawan eh. Kaya mas gusto ko yung English version, floodgates of heaven. Ano ba yung floodgates, church? May idea kayo sa floodgates? Ito po ang floodgates. Ang floodgates po ay yung mga pintuan ng dam. 'Di ba? Kung kayo po ay nakatira sa lugar na may malapit na dam, ano ba yung mga dam dito sa Pilipinas? Angat Dam, ano pa? Ha? Lamesa Dam, upuan. Ay. Yan. Gusto ko yung mga masasayahin eh. Ang isa sa binabalitaan nila, binabantayan nila sa balita, ay yung kapag maulan, ay kapag mapupuno na yung dam dahil wala silang choice kundi buksan ang floodgates. Kaya nagwa-warning naman sila sa lahat po ng mga malalapit sa Lamesa Dam, ay bubuksan na po natin ang floodgates at hindi na po kaya ng ating dam i-contain ang napakaraming tubig. Uunti-untiin naman ho namin para hindi kayo mabigla. Ano? Kasi pag hindi ho namin ito ginawa, isang bigla hong ragasa ito pag nasira ho yung floodgates. You see? At kapag nai-imagine ko yung floodgates, laging yan ay pag binuksan, ay ano? Malakas ang daloy ng tubig dyan. Talagang violent. Everybody say violent. Violenting rush ng tubig. Dagasana. Ika nga dito sa atin sa Batangas ay dagasana. Ano? Ano sunga ba? Iba pa yun. Dagasa. Ano? Dagisdis na. Yan. At alam nyo, yun ang ginamit ni Lord na term. Sabi ni Lord, and see, if I will not throw open the floodgates of heaven. Bubuksan daw niya ang floodgates ng kalangitan. Grabe. When we bring our tithes, ang promise ni Lord, I will open the floodgates of heaven. Anong klaseng blessing yun? Yung gigil na gigil? Yung bigla na lamang ikaw bigla ka na lang magugulat dahil may nagbabagsakan sa harapan ninyo. At pag busilip mo sa bintana, madaling araw yung minadagasa din eh. Yung pala may truck na tumigil, nagbabagsak ng mga sakusakong bigas sa inyo. Di ikaw na may nagulat. Sabi, bakit gaho? Ano ho yan? Meron hong nagpadala eh. Sa inyo raw. Ha? Sino raw? Ayaw na ho magpabanggit eh, basta't inyo na lang daw hong tanggapin at kung hindi nyo daw ho masapa, pamigay nyo sa iba. Sinong gusto ng ganung pagpapala? Tuloy. If I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Grabe. Pagpapalang wala ka ng kalagyan. Ini-imagine ko yun eh, pagpapalang wala ng kalagyan. Sino rito yung maliit lang ang bigasan mo, nakabili ka ng medyo madami, wala ka ng paglagyan nung naisalin mo, may labis pa. Yun eh, na-imagine ko kaya sa susunod, bumili ka na ng malaki-laking bigasan. Ganun mga bigasan, kagaya ka-cute. Kung kumain naman eh, laging 2 kilo isang salangan. Ay bumili ka na ng malaki-laking bigasan. Laging may labis, di ba minsan alam niyo yun? Ano yung feeling mo nung ang dami na, nailagay mo na, naiapatas mo na, meron
pa rin, wala ka nang mapaglagyan. Di ba minsan blessing na nakaka-stress na? Wala nang mapaglagyan. Yung namalengke ka, akala mo konti pa lang nung isinalansan mo sa freezer at sa rep mo, aba, ang dami pa, wala mailagay. Wala ka nang mapaglagyan. Kaka-stress yung maraming blessing. Di ba? Tatawag ka ngayon, maluwag pagadi sa rep ninyo. Bakit ga? Kakadami kong nabiling karne eh. Iiyo na rin. Inayamot na rin eh, kasigip-sigip. Di ba? Yung blessing na nayayamot ka na sa dami, yan po ang mararanasan ng mga tao who's bringing their tithes. Yan ang promise ni Lord. Okay? Sige, palakpakan mo si Jesus. Nararanasan po namin ni Pastora yan. Wala na po kaming mapaglagyan sa aming wardrobe. Wardrobe. Cabinet lang ho. Huwag nyo, baka kalain, baka ma-imagine nyo, mala heart, heart, ano nga yun? Ano ang apelido ni Heart? Ay, hindi kayo update? Escudero. Heart Escudero, wardrobe, hindi, wala ho. Kami ho, lamang. Cabinet. Yan. Pero seryoso po, nakakaranas po kami ni Pastor ng ganyan yung damin-damin damit, kaya binibigay na ho namin sa iba. Bakit? Hindi naman na ho rin din kasya. Dahil ako ho lumalaki ho yung mga triceps ko sa ngayon ho nga aking ab, singular, ab. Tawa kayo dyan, mamaya may mga ab din kayo. Ayun. At hindi namin pwedeng pigilan ang pagdaloy ng blessing kasi the moment na pinigilan namin, walang nadating na bagong damit. When was the last time, mahal na bumili tayo ng damit? Hindi ko na maalala. May nagbibigay ho. May dumadating. Parang ang mga tao ho, naghahanap ng madadahilan, mauokasyon para mabigyan kami. At isa sa sikreto nakita namin, hindi po namin pinipigilan ng pagdaloy. Sabi may nakita, bagay kay JC, bagay kay Bieber, bagay kay Elaine. Talaga laging may binagbabagayan. Nakakatuwa po, ang Lord naman po ang nagsusupply. What else? Verse 11, and I will prevent pests from devouring your crops. Sino ho rito yung nakakakita ngayon sa inyo nung yung tilas na dark brown, yung lahat na lahi kinain? Sa amin ho, may gayon tilas na kulay dark brown, lahat na lahi kinain. Tinitingnan ko, dinalagay ko sa chinilas kung kakainin ng chinilas. Hindi naman. Ay katindi, lahat na kinain. Meron ho dun sa aming kakilala namin doon sa barangay namin, 2 hektarya ho, tinaniman ng mais, paubos na. Kagaling naman, hindi ka daming pera noon, paubos na ng tilas. Ng higad. If you're not familiar with tilas, higad. Yung caterpillar po ng moth. Yun. At alam nyo, ang sabi ni Lord, iingatan ko ang inyong pagpapala. Iingatan ko ang inyong pagpapala. What else? Verse 12. Ito, hindi ito masyadong napapansin. Pero ito isa ring promise ni Lord to those who are bringing their tithes. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Sino po rito yung gusto mo na maraming tao ang natutuwa sa Diyos sa buhay mo dahil ikaw ay blessed? Yung tipong pag pinag-uusapan ka, kilala mo ba si Sister Agnes? Sister Agnes, naku, napaka-blessed no. Kilala mo si Sister Lenny? Sister Lenny, ay doon niya yung napaka-blessed no. Kilala mo si Brother Jason? Brother Jason? Ay, nako, napaka-generous no, napaka-blessed no. Huwag kang magtaka na ganun ang description sa iyo dahil promise ni Lord yan to those who are bringing their tithes. Ano sabi? And the nations will call you blessed. Diba? Kaya nga, lugtungan mo na ang pangalan mo. Huwag ka nang papayag ng ikaw ay si Mark lamang. Dapat ikaw ay blessed Mark. Diba? Blessed Mark. Diba? Blessed Ken. Diba? Ano sunod sa blessed? Venerable, blessed, tapos saint ka na. Ay, di. Joke lang po yun. Okay. Kaya, sabihin mo nga sa katabi mo, partner!
Huwag kang papayag na hindi natin madadala ang ating tithes. Wow, palakpakan nga natin si Lord. Blessings are meant to be shared. Hindi po ito for our consumption lamang. There is a recent study na nagsasabi, I don't know if you're familiar with this, pero have you heard of the phrase ba ito or word na giver's glow? Naririnig nyo na ba yung giver's glow? Hindi po ito bagong produkto, ha? Baka akala nyo nag-i-endorso ako. Narinig nyo na yung giver's glow? Ano ba yung giver's glow, Pastor? Meron pong mga scientists na nag-conduct ng research about the benefits or effect ng giving, ng pagiging generous. At based po sa kanilang research, nakita nila na meron talagang nagiging magandang idinudulot ang pagiging mapagbigay sa tao. Not do sa binibigyan lang, ha, kundi yung sa nagbibigay mismo. And majority po ng mga sinorvey nila, iisa ang nakita nila. Na ito pong mga mapagbigay na tao, they are healthier. Mas healthy sila. Mas vibrant. Nag-glow. Mas magaganda, mas mga pogi, iba ang dating. Mas healthy sila. At ang tawag nila doon, ang ginamit nilang term doon ay giver's glow. Wow! Alam nyo, hindi na ako nagtataka kasi ang Bible na rin mismo may sabi niyan. Proverbs 11:25, ang sabi po roon, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Kaya yan pala mga generous who refresh others, lagi yang fresh. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba yung fresh? Fresh na fresh. Diba? Kaya kung meron man ditong pumasok na mukha kang pasas, mamaya pagkatapos ng service na ito, lalabas kang mukha kang sariwang ubas. Mahirap naman yung ubas pumasok paglabas pasas. Since meron pala pong giver's glow, tinan mo nga uli, ang katabi mo kung nag-glow yan. Wow, nag-glow ba? Nag-glow? Glowpy daw, glowpy. Malamang generous yan. Ang generous daw nag-glow. Okay. So kung merong giver's glow, meron din pala pong kuripot paleness. Anong kuripot paleness? Yung pale, namumutla. Tignan mo nga katabi mo, pag namumutla yan, kuripot yan. Rega. Hindi naman, hindi. Ano daw nga eh? Ano nga daw eh? Fresh na fresh. Wow. Okay. O ito, meron ulit ako sasabihin sa inyo, mahalaga ito. Pakinggan ninyo. Ang laki-laki rin ng role ng church para ma-encourage talaga ang tao to give. Kailangan talaga ng church turuan ng tao to give. Bakit? Ang mundo kasi ang sinasabi, keep it para meron ka. Keep it para meron ka. Yun ang sinasabi ng mundo. Yun ang sinasabi ng mga pangyayari sa mundo. Kaya malaki ang role ng church to educate the Christians to give. Because this is one of the ways na itinuro ni Lord for us to be blessed. To give. Pag nagla-life group kayo, wag laging ikaw ang nabili ng pagkain. Teach them to give. Last Friday, nag-life group po kami sa KFC, KKB. At masaya ang lahat. Diba? Mas masaya daw pag libre ni Pastor. Hindi. Kayo lang ang masaya. Pero masaya kami, seryoso. Saya namin. Lalo si Pitch, masaya si Pitch. Pinakamasaya si Carlo. Malayo ang nagala ni Carlo. Yan, nakalayaw, nakagala. Masaya kami.
At one of the purposes po noon ay para sila ay matuto, magtanim ka. Pwedeng sabihin ng mga life group ko, kami nga ho'y naggas na papuntang Rosario. Ay di gayon ay ambag na. Ay hintas kami pa ang babayad ng pagkain namin, pero wala ni isa sa kanila kayong mariringgan ng gayon. Bakit? Because they are happy doing. They are happy giving. Okay? Kaya life group leaders, teach your life group members. Okay? Natutuwa naman ako dahil nung nakaraan, nag-gather ang mga young professionals, ang mga anointed professionals, nag-gather dito. Oh. Maganda, kayo laging patak-patak din doon, ha? Huwag laging isa lang ang gagastos. Pastor, wala akong maipatak. Eh, di cellphone mo, ipatak mo. Ano yun, iaambag ko niya, ipatak mo lang, tapos pulutin mo ulit. Bahala ka na. Kahirap din naman nung wala ka man lang kaambag-ambag. Kakahiya rin naman, mamaya na, kaya lang. Ano ko nagawa namin sa iyo, ba't di ka nasama? Yung pala na nahihiyat, hindi nakakapag-ambag. Di mag-ambag. Magbenta ng kidney. Para joke lang ha, joke lang. Baka mamaya trending na rin ako, pastor, inuturuan ng member magtinda ng kidney. Ay, hindi. Joke lang ho yun, joke lang. Masyado kayo seryoso. No. Si Yahweh at saka si El Elyon ay iisa. Ha? Ba, hindi alam nung iba. Yain na. Okay. Yan ang mga ngayon mga hottest issue ngayon about church. Meron kasing well-known pastor na nagtuturo ng medyo nakakalito. Pero hindi yun ang topic natin. Okay. Sana? Malaki ang role ng church. What else? Worship team, malaki rin ang role natin. Saan po, pastor? Sa giving? Oo! Alam nyo nga, sabi ko nga sa inyo, ito'y itinuturo. Kaya ito'y itinuturo dahil hindi alam at dahil babagong naririnig o babagong natututunan, hindi sanay. At dahil hindi sanay, hindi madali, sa madaling salita, mahirap. Tapos wala man lang nakaka-encourage na tugtugan din Kabigat-bigat na nga ng dibdib na magbibigay. Pamasahe ko na rin. Yeah. Tapos wala man lamang natugtog para maka-encourage. Worship team, are you there? Direct, naririnig mo ba ako? Idagdagan natin ang pang-encourage. Kalaking bagay nung habang magbibigay yung isa, tapos nakakarinig ng oh, I'm living in the overflow. Oo nga, makakaranas ako ng overflow. I'm ready for a miracle. Oo nga, makakaranas ako ng himala. Oh, for you, my God, more than enough. Oh, ma-encourage. Hindi yung katahi-tahimik, lahat na yung malungkot. Ibinigay yung oh. Tapos worship team, pag kayo tumugtog o kumanta, pipiliin nyo rin naman ang kanta. Nagkukwento si Reb Ito minsan daw nag-o-offering sa Rosario. May kumakanta naman daw. Ang kanta naman daw kinauuhawan kita, aking Panginoon. Alam niyo yung kantang yon? Ay, talaga namang lumbay Lalong nalungkot masisigla naman. Mga nagpapakanta dapat masisigla. Dapat bumabagay ang kinakanta ninyo sa itsura ninyo. Okay? Hindi yung ang kanta kasaya-saya, ang nakanta kaya nyo yan. Okay? Malaki ang role natin. Malaki ang role ng church, malaki ang role ng worship team. Life group leaders, malaki ang role ninyo. Alamin ninyo kung ano talaga ang sinasabi at principles ni Lord when it comes sa giving. Hindi yung makaimi ka na rin lamang. May nagtanong sa life group leader, ano gayon tithes? Iyon naman para lang yun sa mga matured na. Ay syempre, bago yung life group member, hindi pa pala ako pwede, hindi pa ako mature. Alamin mo din.
Alamin mo rin naman kung ano talaga sinabi ng Bible para precise ka. Hindi yung kung ano lang yung akala mo. Malaki role natin dito. Tulungan tayo. Okay? Sige, palakpakan mo si Lord. Thank you, Lord. Ano ang nangyayari sa pagpapalang hindi hinahayaang dumaloy sa iba? Sabi ko nga sa inyo kanina, parang tubig yan, sinisira niyan ang pumipigil. Ano pa? Sa isang story po na si Jesus mismo nagkwento in Luke chapter 12, beginning verse 16, basahin nga po natin, 1, 2, 3, basa. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Verse 18, alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Nakita ninyo? Nagigiba. Yung maliit na lalagyan na supposed to be dapat nag-share na lang dahil labis-labis pa, ano nangyari? Giniba para daw makagawa ng mas malaki. O tingnan natin ang sunod na pangyayari. Pagkatapos, verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, fool, sa gabiring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Yan. Anong sabi ng Diyos? Sa karamutan mo, uutasin na kita. Ngayong gabi rin, mamamatay ka na. Oh, at pagbababaga ng iyong mga kamag-anak ang iiwan mo. Yun ang true. Hindi ka? Oh. Kaya habang buhay pa, ay ayusin na ang hati. Mahirap na pag namatay. Saka malaki ang estate tax per patay. Yan. Huwag kayong papayag mga oral lang, yung mga ano lang, verbal. Ba't kasi sa pag-aayos ng lupa itong ating pag-usap? Napapunta doon. Okay, ano mangyayari? Mawawala din. Sa kada damot, nawawala din. Sayang lamang. Kaya anong lesson? Wag pigilang dumaloy. Ang pagpapala ay dapat hinahayaang dumaloy. Okay. Andiyan pa kayo? Okay. Sisimulan natin yung number 2. Malamang itutuloy natin next week. Pero sisimulan na natin. Maaga-aga pa naman. Meron pa akong mga 5 minutes pa siguro. Okay. Number 2. Kailangan din nating maunawaan na ang Diyos ang nagbibigay ng pangtanim. Ano ba pag sinabing tanim? Pangtanim, pangbigay. Okay? Kasi po yung blessing na ibinibigay, laging inihahalin tulad ng Bible, sa binhi. Kaya kapag ang pagbibigay, sometimes we call it pagtatanim. Ayan. Kasi ano sabi ni Lord, pag ikaw daw ay nagbibigay, ikaw raw ay aani ng masagana. Kaya talagang sa seed niya inihahalin tulad yung pagbibigay. Okay. Ang Diyos po ang nagbibigay ng pangtanim. May mga tao po na kaya hirap na hirap silang i-apply itong prinsipyo ni Lord ng pagbibigay ay dahil akala nila sa kanila galing ang ibibigay nila. Always remember na si Lord ang provider natin. Sino po yung nung ipinanganak ka ay may hawak ka ng pira? Yung paglabas mo, meron ka isang bundle na 1,000. Di ba? Wala. Kasi nga, ang Bible na rin mismo may sabi, pinanganak kang wala at aalis ka ritong wala. Sa madaling salita, lahat ng kung anumang meron ka, ay bigay lang ng Diyos sa iyo. Walang atin tayo dito. Sabi nga ay dumating kang hubad at aalis kang hubad. Wala talaga tayong atin. At yan ang isa sa problema, kalaban natin
Kaya hindi natin may apply ang prinsipyo ng Diyos sa pagbibigay. Akala natin atin. Pinaghirapan ko yan. Diba? Bunga yan ng aking dugot pawis. Dahil yan sa aking kalakasan. And all of the mentioned above ay galing kay Lord. Yung lakas mo, yung strength sa paghihirap mo, yung iyong dugo, yung iyong pawis. Lahat galing kay Lord. Okay. Ultimong pangbigay mo, Diyos ang magbibigay. Mahirap dumaloy ang blessing kung sapat lang ang meron tayo. Diga? Kahirap padaluyin nung sapat lang. But I have a good news for you, church. The Lord wants to give more than enough. Especially to those who share their blessings. Basahin po natin yung verse, 2 Corinthians chapter 9, verse 10. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3. Basa. God supplies seed for the person who plants. He supplies bread for food. God will also supply and increase the amount of your seed. He will increase the results of your good works. 2 beses po nabanggit dyan yung word na increase. At hindi nyo po makikita na ang sinabi riyang i-increase ni Lord is your blessings. The thing that we always want, the thing that we're always expecting. Ang i-increase ni Lord ay blessing. Pero pag-aralan ninyo yung verse. Ano sabi riyan? Ang i-increase ni Lord is the amount of your seed. You see? So, nung unang lesson, God is the one giving you the seed. God is the one giving you the pambigay mo. Next lesson, ang ini-increase ni Lord is not just your blessing. Ang ini-increase ni Lord is your seed. Ano ibig sabihin? Pag umi-increase, dumadamil, may labis. Ano ibig sabihin? Ang labis, hindi pang iyo lang. Ang labis ay seed. Ang labis ay seed. Diba? Hindi, ang labis is for the future. And who knows the future? Kaya si Jesus nakausap patungkol sa future, ano sabi ni Jesus? Let tomorrow worry for itself. Hayaan mo ang bukas ang mag-alala para sa kanyang sarili. It's not you to worry now for tomorrow. Let tomorrow worry for itself. Eh, pastor, paano po nga ako sa future pag yung labis ginawa kong seed? Okay, don't get me wrong. I am nothing against saving. You save. But after saving something and still may labis pa kasi yun talaga mararanasan mo, believe me. Then, that labis pa after savings is a seed. Itanim mo. Share it. Bakit? Kasi pag nagtatanim ka, aani ka. Isang pagkakamali rin ng Kristiyano ay nag-e-expect ng ani gayong wala namang tinanim. That is why God is encouraging us, teaching us, magtanim ka para kay umani. Nagpe-pray, paanihin mo ko Lord, paanihin mo ko Lord, kamo tulo si Lord. Wala kang tinanim. Tapos yung isa sabi, Lord, ba't ang inaani ko, damo? Eh, hindi ka nagtanim damo ang sumibol. Di damo rin ang ani mo, kumpay. Sino nagtatanim dito ng damo? Wala, pero ba't nasiulo yan damo sa inyo? Eh, automatic yun Pero, ang blessing hindi damo. Magtanim ka kung gusto mong umani. Sino rito yung basta ka na lang umani ng kamatis, wala ka naman tinanim? Nakaw yun. Pastor, kami po sa aming pamilya, hindi po ako nagbibigay, hindi po ako mapagbigay, hindi po ako nagtatanim, pero hindi po kami nagkukulang. Ay, blessing yun ng nanay at tatay mo. Yung nanay at tatay mo generous, ay sila po, ako po hindi, pero ako po hindi nagkukulang. O, hindi hanggang kailan kaya ikaw gayaan? Pag hindi nagtanim, may inane, nakaw yun. Yung walang manggahan, ang daming manggas, ang galing yan. Di ba? Busog na busog sa rambutan, hindi matunawan sa rambutan, wala rambutanan. Saan galing yan? Hindi naman bumili. Ba't hindi matunawan? Ay supsupin, nginuya na din.
Aray ko. May kilala akong gayon sa katamaran. Katamaran, dahil supsupin na rambutan, nginuya. Busog. Okay. Si Lord po ang nagbibigay ng pantanim. Never forget, dalawa po ang nare-receive natin from the Lord. Pagkain at pangtanim. Sabihin mo nga, pagkain at pangtanim. Isa pa, para matandaan nyo talaga, pagkain at pangtanim. Bakit yan talagang kinalaro pa ng Bible? Kasi tayo'y nalilitaw. Sa pagkain, hindi ka nalilitaw. Diga? Sino rito nangangain ng styro? Sabon, plastic, hindi ka nangangain na. Kasi hindi ka nalilitaw sa pagkain. Alam mo kung ano ng pagkain. Sino rito yung ang tawag sa iyo, itong taong ito hindi malalason? Dahil alam na alam kung ano makakain talaga. Diga? Meron gayon Alam mo ang pagkain, hindi ka nalilitaw. Saan tayo nalilitaw? Sa binhi. Saan tayo nalilitaw? Sa pantanim. Yung pangtanim, nakakain din. Applicable yan kahit sa paghahalaman. Hindi man lahat, pero kadalasan, kung alin yung pantanim, yun ipagkain din. Siyempre, yung bungo naman ng saging, pero may nagugulay pa rin kita ko. Pero bihira, may nagugulay sa inyo ng bungo ng saging. Yun ang pantanim talaga sa saging Baka may nagtanim sa inyo ng bunga ng saging at nag-expect kayong bubunga yun, susulo, hindi. Ganyan yun. Nalilito tayo. Yung pangtanim, nakakain din natin. Tapos nahingi tayo ng ani. Nalito na. Kaya wag nyo kakalimutan dalawa ang binibigay ni Lord. Pagkain, pangtanim. Paano malalaman kung alin ang pantanim? Dahil baka malito ka nga, yung iba naman ayaw nang kumain. Pantanim. Ba, mamamatay ka pag di ka kumain. Wala kang pambabayad pag hindi ka gumastos. Ano ibig sabihin? Paano malalaman ng pantanim? Ini-increase ni Lord ay pangtanim. Ibig sabihin yung labays. Pantanim na yung labays. Huwag din namang pangkain na ng anak mo, itatanim mo pa. Huwag naman din gayon. Pang-tuition na ng anak mo, hindi, itatanim ko yan. Kawawan mo anak mo. Yung labes, yun ang seed. Okay? Pero meron tinatawag na crisis seed. Sa mga susunod na linggo, pag-uusapan natin iba't ibang klase ng binhi. Okay? Kung gusto mo raw ng magandang ani, hindi yan sa pataba o sa kung ano man. Nasa binhi yan. Pag-uusapan naman natin yung binhi sa susunod. Okay? Teaser lang yun, teaser. Okay? Yung labes, yun ang binhi. May ikukwento ako sa inyo. Meron pong mag-aama na nakatira sa bukid na nakaranas ng sagana, masaganang anay. Ay matatakaw ho yung mga anak, ay dito ang tuwa at madami silang anay, kain sila kain. At napansin po nung mga anak na yung ama ay nagtatago ng mga mais. Nagtatago siya ng mais. Sabi ng mga anak, tatay, dami naman. Ano nyo, gayaan, dadagayin lang. Hindi nga dadagayin ito. Huwag nyo na kaming pagtaguan. Daming-dami naman. Kayo naman nakakatampo Pinagtataguan nyo pa kami, daming-dami naman. Sabi ng ama, hindi. Ito ay para sa susunod. Hindi pwedeng ubus-ubus biyaya, mamaya tulala. Nagtampo ang mga anak. Tinitipid daw sila. Then here comes the taggutom. Nagkaroon ho ng taggutom. At marami hong mga kapitbahay nila ang napilitan ng ipagbili ang kanilang mga lote doon dahil sa hirap ng buhay. At halos sila na lamang pong mag-aama ang natira sa lugar nilang iyon. At ano nangyari? Di ho sila nagutom. Bakit? Kasi yung itinago ng tatay ng mga mais, yun ang pinangbinhi at yun ang naitanim nila at yung bumunga. Kaya ang nasa paligid nila ay naghihirap. Pero silang mga may pantanim, itinanim, at ngayon bumubunga na nanatiling blessed kahit sa gitna ng kahirapan. Ano ang lesson? This is the will of the Lord to His church. This is the will of the Lord to His people. Na maaaring ang nakapaligid sa inyo ay nakakaranas ng kakulangan, pero ikaw na naturuan at ini-apply mo ito,
Nagtanim ka. Pagdating ng tagutom, may inaani ka, may kinakain ka. Hindi lahat ng nakikita natin ay para lamang sa atin. Ang bawat pagpapala ay para sa lahat, pang-share yan sa iba. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, pang-share sa iba. Hindi lahat para sa atin, ha? O, hindi ko na pinasasabi yun. Meron pong isang misyonaryong umakyat sa bundok para mag-share ng gospel sa mga katutubo. At habang sila po'y naglalakad, ginaguide siya ng mga katutubo, papunta doon sa mismong community, sa itaas. Nagutom po yung missionary. At may nadaanan po silang puno ng bayabas. Nahitik na hitik sa bunga. Sabi ng missionary, pwede ka tayong kumain na rin. Sabi ng mga katutubo, sige po, kauha po kayo nang kayo hindi magutom. Sabi ng missionary, siya, pahiram ako niyang iyong sako. At kukuhanin natin lahat ng hinog para habang daan ay may mautay tayo. Sabi ho ng mga katutubo, ay wag niyo hong kukunin lahat. Bakit? May mga kasunod pa ho tayong mga kababayan namin. Paano naman ho pag silang nagutom at napadaan dito, di wala na silang kakainin. Natutuho yung misyonaryo sa mga katutubo. Hindi lahat ng nakikita mo'y lalamunin mo. Hindi lahat ng nadatnan mo, akala mo'y iyong-iyo na agad. May iba pa. Sabi mo sa katabi mo, may iba pa. Di ba? Kaya kapag maaga pa sa handaan, huwag kang mag-sharon agad. Agang-aga pa'y nag-sharon ka na. Mamaya may mga pahuli-huling dumating doon. Kawaawa naman ng may pahanda. Si Jesus, ginawang alak ang tubig. Pero wala ho kayo nabalitaan sa Bible na yung tubig naging spaghetti. Kaya pag maaga pa sa handaan, wag naman sharon agad. Tandaan ninyo, sabi nung katutubo, may iba pa. Sabi mo nga sa katabi mo, may iba pa. What else? Minsan, gagawin ka lang ng Diyos na daanan ng pagpapala ng iba. Yung ang lakas-lakas na ng pangungusap ni Lord sa iyo, ibigay mo na yan diyan kay Utoy, yan inapasok, mahina ang baon niya, kakunti ang baon niya. Kaya kapag ka naman gayong may pinabibigay si Lord, wag nating kurakutin. Minsan naman ang lakas na ng pangungusap ng Diyos pambigay yan ay seed, yan ay seed. Kulang na lay, hampasin kahit hawakan ka sa mukha, yan ay seed. Ay, yung daming Kristiyano, hindi, wala akong naririnig, Lord. Nangungusap na ang Diyos, lumayas ka Satanas. Diyos na nangungusap bakit pagpabigay? Akala natin demonyo ang may sabi. Natutukso ako yata'y nalilinlang pagpabigay. Ari ha, malalaman mo ang Diyos na nangungusap, isang bagay, pagpabigay. Kasi karakter ni Lord yan, ang magbigay. Okay? Kaya pag sinabi sa iyo, at nakita naman natin na sa Bible nakalagay, si Lord talaga may sabi niyan. Dahil ang demonyo, lagi sasabihin sa iyo, wag mong ibigay. Pastor, parang parang hindi yata. Tingnan ninyo, ang Diyos ang unang-unang nagbigay. For God so loved the world that He gave. Laging pabigay, si Lord. Si Lord yan. Okay? Pastor, pag ako po'y nagbigay, ibabalik kaya? Marireplenish yan. And I will end up with this illustration. Sino ho rito yung may Jetmatic sa bahay? Yung hindi kayo nakakonect sa prime water? Yung may sarili kayong motor, tangke? Lahat kayo nakakonect sa prime water? Lahat kayo nakakonect sa Nawasa? Ayan. Sino ho rito yung may sarili kayong motor ng tubig, may tangke? Wala, hindi mauso sa San Jose. But anyway, meron ho kasing ganun At yun ho ay Jetmatic kung tawagin yung motor na yun yung humihigop ng tubig. Tapos yun naman ay dinadala niya doon sa isang tangke.
Tapos yun ay may nakakabit na sa pressure, na pag na-reach yung certain pressure, titigil yung Jetmatic sa paghigop ng tubig. Alam nyo po, ito napansin ko dun hindi siya magdadagdag ng tubig unless hindi siya nababawasan. At ako po'y naniniwala na gayon din ho ang pagpapala ng Diyos sa atin. Maaaring kaya walang dumadating na blessing sa iyo kasi hindi ka nababawasan. Kasi yun lang nababawasan ang dinadagdagan. Yun lamang nababawasan ang dinadagdagan. Automatic yan. Kaya wag kang papayag na hindi ka makakaranas na madagdagan. Huwag kang papayag na ikaw ay hindi magiging kabahagi sa pagbibigay. Okay. May I invite everybody to stand up? At habang nakatayo ka, pwede bang ilagay mo yung iyong kanang kamay sa tapat ng iyong puso at sabihin mo ang iyong pangalan. Halimbawa, ang pangalan mo ay Brother Jason. Sabihin mo, ako si Jason. Yan, ganyan. Huwag mo sasabihin lahat, di kayo si Jason. Kunyari lang, kung ano lang yung pangalan nyo. Bawa ko, ako si Pastor Ralph. Yan, ganyan. Kaya pag sinabi ko, sabihin mo yung pangalan mo, sasabihin mo yung pangalan mo. Ha? Tapos ilan kayo dyan? Hindi pa pala yun. Deliverance na yun. Okay. Okay. Ready na kayo? Sabihin mo. Pangalan. Ay nangangako sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng Diyos na magiging generous sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Hindi ko pipigilan ang pagdaloy ng biyaya sa buhay ko papunta sa buhay ng ibang tao. At lagi kong aalalahanin dahil ito ang katotohanan na Diyos ang nagbibigay ng pangkaing pagkain at ng binhing pangtanim. Ako, pangalan mo, ay super blessed. Ako ay payaman ng payaman, pasagana ng pasagana, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Ako ay mayaman at payaman pa. Ako ay generous. Hindi kuripot. Hindi madamot. Ako'y mapagbigay. In Jesus' name. Amen. Amen. Let me pray for you, church. Lord, salamat po kasi ang buwan ng Agosto ay buwan na paaagusin mo ang pagpapala mo. At salamat, Lord, for we believe na kung ano man yung napag-aralan na pag-usapan namin ngayon ay preparatory teaching. Ginamit mo to prepare your people para sa matinding pagpapalang ibubuhos mo sa amin. Lord, help us to understand na ang pagpapalay dapat hinahayaan naming dumaloy. Huwag pigilan. Nang sa gayon, magawa nito ang purpose nito. To bless us and for us to be a blessing to many. Lord, we pray, help us, remind us always na ikaw ang aming source, na ikaw ang nagbibigay, ultimong pangbigay, ikaw din ang may bigay. Kaya Lord, sa mga panahon kami natatakot magbigay, sa mga panahon kami natatakot magkulang, remind us, Lord, na ikaw ang aming provider. Thank you so much, Father. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na cheerful giver. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na hindi takot magbigay dahil ang kanyang source ay hindi ang sarili niya kundi si Lord. At alam niyang sa lahat ng nagbibigay ng masagana ay paaanihin ng Diyos ng masagana. Salamat, Ama. Turuan niyo rin po kami na maging loyal sa iyo, maging loyal sa local church na pinaglagyan mo, pinagdalhan mo sa amin. Help us always, Lord, to bring our tithes to your temple.
Thank you so much, Lord. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you.